na Asyabo Laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat. Grabe itong revelation ni Las Cañas. Di ba? Ikaw ba kung mayroon ka pa bang kaluluwa, napakasama talaga ni Duterte. Pero ito, 10 construction worker na nagbigay lang ng information sa kanila ng tungkol doon sa laboratory, doon sa isang apartheid ba yun? Tapos dahil doon pinagpapatay na lahat yung 10 construction worker, pati yung katulong. Yun, yung laboratory na yun, na Shabu Laboratory, nasa ano daw yun? Ano ba yun? Sinasabi niya, ano natin? Ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Mike Ilian doon sa apartheid. Yun ang nag-info doon sa nag-info din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Binlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy, personal. Nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari hinold up daw siya ng mga construction worker worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. Di ibig sabihin magaling gumawa ng kwento tong si Duterte, na kwentong para lang ma-justify o mabigyan niya ng dahilan yung pagpatay niya. Kunwari yung babaeng Filipino-Chinese na babae, kunwari hinold up daw, tapos yung 10 construction worker ang pinagbibintangan at pinagpapatay. Ang tanong, sabi ni Las Cañas, bakit hindi man lang daw nag-utos si Duterte na halugugin yung part na yun ng lugar, tapos i-recover kahit kalahati ng 10 million na worth ng alahas na hinold up ng mga construction worker dun sa babaeng Filipino-Chinese. Yun nga ang nakapagtataka. Bakit pumatay siya ng 10 construction worker tapos hindi pinahalughog yung lugar para ma-recover yung kalahating milyon ng mga alahas, di ba? Di ibig sabihin, ang galing-galing palang gumawa ng kwento ni Duterte. Kaya alam mo, kung merong magaling gumawa ng kwento, itong si Duterte talaga, tsaka sila Bato de la Rosa, tsaka yung mga mga alipores niya. Grabe, In fact, pinadala ni Mayor sa akin, sinamahan ko si Sami Oy at yung babae, yung Pilipina-Chinese o Chinese-Pilipina doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin, kung ano daw ituro ng Chinese sa akin, kulihin at patayin na diretso. Yan naisip-isip ko. Kung nawalan ito ng mga assaulted jewelries worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin, siguruhin mo to na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretso. Mayroon pa kaming napaluak na another mini Shabu Laboratory sa loob ng Green Heights Subdivision. Sa apartheid, ito nila yung second floor nila at Shabu Laboratory. Nasa Green Heights Subdivision daw yun. Apartil sa Green Heights Subdivision. At ginawang Shabu Laboratory yung second floor ng apartil. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Mike Ilian doon sa apartheid. Yun ang nag-info doon sa nag-info din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Binlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy, personal.
nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari hinold up na siya ng mga construction work. Di ibig pala ang sabihin tong si Sunny Beneventura ang isa doon sa 10 construction worker na pinapatay ni Duterte. Ito inaano ko lang naman. Ninanarrate ko lang naman yung sinasabi ni Las Cañas. So base lang din dito sa sinasabi niya. Parang nililiwanag ko lang. Okay, worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. But in fact, pinadala ni Mayor sa akin, sinamahan ko si Sammy Oy at yung babaeng Pilipina, Chinese o Chinese Pilipina doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin kung ano daw ituro ng Chinese sa akin, kulihin at patayin na diretso. Yan naisip-isip ko. Kung nawalan ito ng mga assaulted jewelries worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin? Siguruhin mo. Di yung babae rin ang isa sa may kinalaman doon sa mga pinatay, di ba? Kasi siya yung nagtuturo kung sino yung papatayin. So isa itong babae sa maaring namamahala. Doon siya sa Bull Laboratory, no? Na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretso. Mayroon pa kaming napalo-up na another mini Cebu laboratory sa loob ng Green Heights Subdivision. Sa Green Sa apartel, ito nila yung second floor nila as Cebu Laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang. Nasa Green Heights Subdivision daw yung apartel. At yung apartel na yun, yung second floor daw nun. Yun yung Shabu Laboratory na pag-aari ni Michael Yang. Dating former economic secretary ni Duterte. At ito ngang si Duterte, yung itinuturo ni Las Cañas na nagpapatay dito kay Sunny Beneventura at saka doon sa 10 construction worker na nagbigay sa kanila ng information tungkol nga dyan sa Shabu Laboratory sa Green Heights Subdivision. Parin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Michael Yang doon sa apartment. Yun ang nag-info doon sa nag-info din sa amin na construction worker. Ito si Sunny Beneventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Siguro itong si Sunny Beneventura yung nilagay ni Michael Yang nakatulong doon. Kasi siyang ang sinasabi ni Las Cañas na nagbigay ng lahat ng impormasyon tungkol kay Duterte. Di ba? Pinatay nila. Nung pinatay